Bandang 7:00 ng gabi habang nasa tapat sila ng hapagkainan nang bigla na lang napatingin si Jose kay Mang Ador na nooy balisa habang nakaupo. Panay ang buntong hininga na para bang kay bigat ng daladala nito. Di maiwasan ni Jose na punahin ang biyanan gayong nagtataka ito dahil sa ilang araw na magkasama sila sa iisang bubong, doon pa lamang niya nakita na kakaiba ang kilos ng matanda. Hindi nagsalita si Mang Ador, pagkos tinitigan niya lang ng matalim si Jose. Hindi alam ni Jose kung bakit parang may kakaiba. Maging si Juaning ay napayuko habang tinutuon ng atensyon sa pagkain. Nakibit balikat si Jose na pinili na lang ding hindi mag-usisa para walang gulo. Kinaumagahan, pumutok ang balita sa kanilang baryo patungkol sa isang patay na natagpuan malapit sa lugar kung saan nagkaroon ng engkwentro kasama ang mga lasinggero. Ayon sa mga tsismosang kapitbahay, gutay-gutay ang katawan ng biktima na parang malaki ang galit na kung sino man ang pumaslang dito. Wala namang makapagtuturo kung sino talaga ang salarin dahil sa mga nangyaring engkwentro at ayaw ng mga ito na madamay pa sa kung anong gulo. Ilang araw ang lumipas mula noong nangyari ang insidente. Halos hindi na lumalabas si Mang Ador. May mga araw na tulog lang ito maghapon. Hinayaan na lang ni Juaning at ni Jose. Kahit pa sa isip noon ni Juaning, may kinalaman ang ama niya sa nangyaring patayan. Nagkibit balikat lamang siya at niwala siyang planong ilahad iyon sa asawa niya. Isang hapon, nagpaalam si Jose na kukuha ng mga panindang isda sa kabilang baryo. Meron itong mga nakilalang mga naglalako din kagaya niya. Naiwan si Juaning sa tindahan. Wala din namang masyadong mamimili ng mga oras na yun kung kaya't minabuti nitong mag-ayos at magsalansan ng mga gamit sa tindahan. Maya-maya nang may dumating na isang matanda. Tumayo ito sa tapat ng tindahan habang animoy may hinahanap. Napaatras naman sa gulat si Juaning lalo pa nang biglang tumaas ang boses ng matanda. Nagsasalita iyon sa lingwaheng hindi maunawaan ni Juaning. Sa kanyang paglalarawan sa kung anong estado ng matanda, napaisip siya dahil sa suot nitong animoy marumi at gulagulanit na damit. Halata ding hindi nakaligo ang matanda dahil sa ayos nito. Wala din itong suot na tsinelas. Noong una, ayaw pansinin ni Juaning dahil alam niya namang hindi iyon bibili ng paninda nila. Ngunit biglang hinampas ng matanda ang mga nakasalansang gamit sa tindahan. Halos mapalundag noon sa gulat si Juaning lalo pa nung biglang mag-alsa ulit ng boses ang matanda. Nataranta si Juaning at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin lalo pa nang biglang hilahin ng matanda ang kanyang kamay. Nanginginig na iniiwas ni Juaning ang mga mata na nooy nanlalaki gawa ng pagkabigla. Pilit niyang ipinakalma ang sarili habang ang matanda ay lalo pang pinagdidiinan ang mukha nito palapit sa mukha ni Juaning. Animoy malademonyo na ang anyo ng matanda sa paglalarawan ni Juaning. Nakangisi daw iyon habang tumutulo ang laway at nanlilisik ang mga matang animong may sore eyes. Dagdag pa ni Juaning na para ba daw sinasapian iyon ng demonyo habang nagbibigkas ng mga katagang magbabayad kayo. Tanging ang mga katagang iyon ang siyang naging klaro sa pandinig ni Juaning. Nalilito man sa kung ano ang mga nangyayari, ngunit nakaramdam si Juaning ng biglaang pagpitik sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Halo-halo na naging reaksyon niya sa mga oras na iyon lalo pa nung biglang inilapat ng matanda ang mga palad dito sa noo ni Juaning. Nagmistulang poste ang babae na hindi nakagalaw. Sa puntong iyon, bigla niya na lang naramdaman ang pagkahilo na animoy biglang umikot ang kanyang paningin at tuluyan siyang nawala ng malay.
Lumipas ang ilang sandali nang magising si Waning na nakahiga na sa mahabang puting kama. Inikot niya ang kanyang paningin habang nagtataka kung saan siya naroon. Akmang babangon siya nang bigla naman siyang awate ni Jose. Tinanong siya nito kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Noong una, hawak ang sentido niya na humihikbi habang inaalala niya ang mga nangyari. Wala namang nagawa si Jose kundi yakapin ang asawa at patahanin iyon. Naputol ang dapat sanang sasabihin ni Jose nang biglang nanginig ang katawan ni Waning. Noon, pakiwari din ni Waning na umaakyat na naman ang takot sa utak niya, lalo pa nung makaramdam na naman siya ng pagpintig sa ibang bahagi ng tiyan niya. Inaalala ni Waning ang pinagbubuntis niya kung kaya't umiiyak siyang nagtanong kay Jose kung kumusta ang bata sa sinapupunan niya. Ayon naman sa asawa, maayos naman ang kalagayan ng bata. Iyon ay galing mismo sa midwife na sumuri kay Waning. Katunayan, hinihintay lang naman daw siyang magising para makauwi sila. Napakamot ng ulo si Jose lalo pat nagtataka siya kung ano nga ba ang nangyari sa asawa niya. Dagdag pa niyang naabutan niya iyong walang malay sa gilid ng tindahan nila. Wala namang makapagsasabi kung ano ang nangyari gayong wala naman daw napansin na kung ano o sino ang may gawa, maging ang mga kapitbahay nila. Minabuti na muna ni Jose na pakalmahin ang asawa bago niya ulit tanungin kung ano nga ba ang nangyayari. Hindi makapagbisita noon si Mang Ador at di na nag-abala pa ang mag-asawa na alalahanin ang matanda, gayong nasanay na din naman ang mga ito na parang wala iyong pakialam. Bagkus bigla-bigla lang naman daw iyong sumusulpot mula sa kung saan. Noong araw na iyon, minabuti na muna ni Jose na magsarado ng tindahan at huminto na muna sa pamamalaot. Ramdam niya kasi ang kabigatan sa kalooban ng kanilang pamamahay lalo pat hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari sa asawa at biyanan. Bago pa man matapos ang araw ay inuwi ni Jose ang asawa mula sa sentro. Malapit lang din iyon sa tinitirahan nila kung kaya't hindi na din nahirapan si Jose mag-alalay kay Waning. Inabisuhan niya din ito patungkol sa balak niyang gawin. Wala namang pagtutol si Waning gayong ninais din itong makapagpahinga kasama si Jose. Tahimik silang dalawa habang inaayos ang pagpapahingahan. Bandang 8:00 iyon ng gabi, nang biglang nakarinig sila ng pagkalabog ng bubong ng bahay. Noong una, hindi naman nila iyon binigyan ng pansin dahil naiisip nilang baka dala lang ng hangin. Gawa sa yero ang bubong kung kaya't sa kunting pitik lang ay gumagawa ito ng tunog. Habang tinatapos nila ang ginagawa ay bigla namang naulit ang kalabog. Animoy merong mabibigat na hakbang ang nooy gumagawa ng ingay sa yero. Nagkatinginan ang dalawa habang nagtataka kung may tao. Napasigaw naman si Waning sa gulat dahil may biglang nagpugpog sa bubong na siya ding naghudyat sa kanila upang itigil muna ang ginagawa. Napahugot ng malalim na paghinga si Waning. Inalala niya din ang pinagbubuntis niya. Hindi na maganda ang sobrang stress na dulot ng ama niya. Ayon pa sa kanya, posibleng maapektuhan ang bata gayong hindi bastang tensyon ang nararamdaman niya. Samot-saring kaba, takot at gulat na animoy nagbibigay kahinaan sa katawang lupa ni Waning. Samantalang si Jose ay kalmado lang ng mga oras na yun. Ayaw niyang iparamdam sa asawa niya na maging siya ay naguguluhan din sa mga nangyayari. Ilang sandali pa ang lumipas nang makarinig din sila ng mga alulong. Hindi iyon basta huni lang ng aso, kundi maging ang mga pusang ligaw ay naghihiyawan sa mismong tapat ng bahay nila. Bilang lalaki, hindi basta natakot o nabahala si Jose, lalo pat marami naman silang kapitbahay na pwede nilang mahingan ng saklolo kung sakali at naiisip niya hindi iyon ang oras para umakyat ang kung anong takot sa pag-iisip niya.
Kasama niya si Waning at ang dinadala nito. Ninanais niya ding ipakita sa asawa na kaya niyang protektahan ang pamilya sa kung anumang nagbabadyang panganib. Hanggang dito na lamang po muna ang ating kwento. Maraming salamat po sa mga nag-play at sumusubaybay sa kwentong ito. Maaari po lamang na mag-subscribe sa aking channel para po sa karugtong ng kwento. Maraming salamat po.